Kinabukasan, magsisimula na ang sunod na pagsasanay, at si Sang-woo ay nasa training ground na, ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanya, siya ay nagbigay ng mga cursed crystal sa kanyang mga clone at ginawa silang lahat na mga halimaw. Ang mga idinagdag na stats effect ay na-acquire din ni Sang-woo, ngunit walang panganib na siya ay magiging isang halimaw. Inutusan niya ang kanyang mga clone na atakihin si Park, at magsisimula na ang isang totoong labanan. Madaling na-manage ni Park Hwan-tae ang mga halimaw na clone dahil sa katotohanan, na ang kanilang kamalayan ay nawala ng malaki dahil sa side effect ng pagkakaroon ng higit na lakas. Bagamat hindi talaga may kukumpara si Sang-woo kay Park, talagang humanga naman si Park sa kanyang pagsisikap at nakita niya ang kapansin-pansing pagbabago sa lakas mula noong unang pagkakataon na nagsimula silang magsanay dito. Nagsalita si Sang-woo tungkol sa kung paano hindi lang siya dapat magpalakas para sa misyon lamang na ito na ibinigay ni Park, kundi magpapalakas upang lagpasan ang kawalang kakayahang naramdaman niya dati sa panahon ng pagsalakay ng halimaw ng kailangan niyang ipagkatiwala ang buhay ng kanyang pamilya sa iba, na sinabi niyang hindi na muling hahayaang mangyari yun. Si Sang-woo ay nagsanay ng husto araw-araw sa 6 na buwan ng diretsyo, kasama si Mr. Park bilang kanyang kasparang sa pagsasanay. Lumipat ang eksena sa Sin-Sol-dong Station Hunting Ground kung saan ang isang hunter mula sa isang party ay binubugbog ng mga miyembro ng Silver Moon Guild, dahil sa pagpasok sa hunting ground ng walang pahintulot nila. Ang Silver Moon Guild ay isang corrupt at masasamang guild, at kahit na ang player ng isang party na binubugbog ay may lisensya sa pangangaso, sinasabi pa rin nilang kontrolado nila ang hunting ground. Ang guild na ito ay napakalakas, kaya ang guard station ng hunting grounds ay nagbubulag-bulagan na lamang sa diskriminasyong ito. Dito, nakita natin si Sang-woo na papunta sa hunting grounds, at nagkataon na nakita niya ang pangyayari na hindi patas na pagtrato. Hinarap ng leader ng Silver Moon si Sang-woo at talagang umatake ito ng suntok ng walang babala, ngunit sinalo ni Sang-woo ang suntok na parang wala lang din. Isang mabilis na suntok ang ibinato ni Sang-woo sa bastardo, at siya ay bumagsak sa isang suntok. Ang kanyang mga miyembro ng guild, na nakikita ang lahat ng ito, ay pinalibutan si Sang-woo, at ang lahat ay gumagamit ng mga nakamamatay na armas. Gumawa sila ng isang malaking labanan, at ito ay napaka-useless lamang, kasama ni Sang-woo ang mga clone upang tumulong sa kanya. Tinalo niya ang mga bastardo ng mabilis, at ang mga tao na kanyang iniligtas ay nanunood sa hindi makapaniwala na pangyayari. Lumipat ang eksena sa pagkikita ni Kang at Park Hwan-tae tungkol sa isang bagay na gusto nilang pag-usapan ng personal. Ibinigay ni Kang ang isang confidential na dokumento, at ipinahayag na ito ay tungkol kay Sang-woo. Ipinapakita ng dokumento kung gaano kahanga-hanga si Sang-woo na nagsasanay, at ipinapakita na ang kanyang mga estatistika ay 19 na beses na lumakas kaysa sa dati, bukod sa maraming bagong kasanayan na nakuha niya mula sa 6 na buwan. Namangha si Park Hwan-tae na makita ang kanyang napakalaking pagbabago, at ipinapalagay niya na maaaring maging A-rank hunter si Sang-woo sa nalalapit na hinaharap. Sa nakitang malaking pagbabago na ito sa kanyang mga estatistika, gusto niyang magsimula na ngayon ang misyon ng pagsagip sa kanyang kapatid na babae. Bumalik ang eksena sa hunting grounds, at dito nakita natin ang isang pamilyar na mukha, ang bastardo na binugbog ni Sang-woo noong insidente sa Horn Rabbit hunting. Siya ay namumulot ng mga cursed crystal na hinuhulog ng mga halimaw sa dungeon, at ginagawa niya ito upang subukang bayaran ang kanyang utang sa Silver Moon Guild. Nakita siya ni Sang-woo at tinanong siya, tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Lumalabas na ang mga D-class na halimaw sa piitan na ito kung minsan ay nag-aaway sa isa't isa, na nagresulta sa paglitaw ng mga cursed crystal sa mga napatay na halimaw, kaya, ang mga hunter na may mababang rank ay maaaring kunin ang mga ito at ibenta ng hindi kailangang direktang labanan ang mga halimaw. Nang ipinakita ni Sang-woo ang kabuoang miyembro ng Silver Moon Guild na tinalo niya, sinabihan niya ito na umalis sa dungeon kapalit ng pagbibigay niya kay Sang-woo ng mga kristal na nakolekta niya. Galit na lumabas ang bastardo sa hunting grounds, at ipinagpatuloy ni Sang-woo ang pagpupuno sa mga bag ng mga cursed crystal, at pinakain pa ito sa isa sa kanyang mga clone. Nang maisip kung gaano kaganda ang pagkakataon na ito para i-level up ang kanyang mga clone, nagpasya siyang manghuli mismo ng ilan sa mga halimaw, at dito nakita niya ang isang taong tumatakbo para sa kanyang buhay mula sa isang halimaw na si Rank na tinatawag na Abomination. Ang taong ito, ang pangalan niya ay Kim Yu-yan,
at siya ay isang manggagawa ng Silver Moon Guild. Nadapa at bumagsak siya, at nakita si Kim na walang lakas kaya't umatake agad ang halimaw. Ngunit nang malapit na ang pag-ataking iyon, lumabas si Sang-woo sa kung saan at hinayla si Kim para umiwas, at nailigtas siya. Si Sang-woo ay nagbigay ng maraming tanong kay Kim at mukhang hindi nag-aalala sa C-rank monster na nasa harap niya mismo. Hindi sinagot ni Kim ang mga tanong, na labis na nababagabag sa sitwasyong mabubuhay ba o mamamatay siya, pero ang halimaw na clone ni Sang-woo ay nakikitang nakikipaglaban sa halimaw. Si Kim, na talagang nalilito sa sitwasyon at hindi alam kung ano ang gagawin, ay sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Sang-woo. At nang magsimulang isipin ni Sang-woo na ligtas na ang mga bagay, ang kanyang halimaw na clone pala ay tinatalo ng C-rank monster. Si Sang-woo ay nagulat na tila hindi natatakot sa lahat, at talagang nabigo lamang ang kanyang reaksyon at medyo nainis sa kanyang clone para sa hindi pagtapos sa trabaho. Lumapit siya sa halimaw at hinugot ang kanyang isinumpang maikling espada, kinokontrol ang pagiging halimaw na estado, hinarap niya ang halimaw at pinatay ito sa isang slash, na nagpapakita ng labis na lakas na nakuha ni Sang-woo sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay kasama si Mr. Park. Nagulat si Kim at napahanga habang ibinabalik ni Sang-woo ang kanyang espada. Ang clone ni Sang-woo, gayunman, ay naghihingalo sa lupa dahil ang sugat sa kanyang balikat ay masyadong malalim para maghilam agad. At nang nakikitang nalulungkot si Sang-woo, inabot ni Kim kay Sang-woo ang isang misteryosong bote ng likido. Sinabi ni Kim kay Sang-woo na ang gamot na ito ay makakatulong sa kanyang alaga na mabuhay ng kaunti pa. Ngunit sinabi niyang huwag siyang sisihin sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang kakaibang item na puno ng berdeng likido ay may mga bungo sa loob nito, at si Sang-woo, na nag-aalinlangan ngunit nauwi sa pagbigay nito sa kanyang clone, iniisip na siya ay wala ng ibang pagpipilian. At himala na ang malaking sugat sa kanyang clone ay gumaling sa isang iglap, at si Sang-woo ay namangha. Ngunit si Kim ay tila hindi masyadong kumbinsido dito, at ipinahayag niya ang kanyang kakayahan na poison skill, bagamat ang bote ng likido ay nagligtas sa buhay ng kanyang clone sa ngayon, ang side effect nito ay nagde-drain sa enerhiya ng gumamit at sa huli, ang kanyang clone ay mamamatay sa hinaharap. Nang may hayag niya ang kanyang kakayahan kay Sang-woo, hinihiling niya kay Sang-woo na ibahagi rin ang kanyang kakayahan. Wala pang nakikita si Kim na isang tao na kayang magpatawag ng mga alaga nila na parang halimaw, at gayon din ang kakayahang talunin ang mga C-class na halimaw ng mag-isa, na nagpapataas sa curiosity ni Kim. Sigurado si Kim na si Sang-woo ay isang high-rank hunter, ngunit nang isiniwalat na ni Sang-woo na siya ay isang E-class hunter lamang, ito'y labis na ikanalito ni Kim. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap sa higit pang mga bagay, at lumipat na ang eksena. Dito, sa pasilidad ng imbakan ng YOLO Guild, at muli, isang pamilyar na mukha ang makikita na si Han Mi-ho, ang YOLO Guild Master. Siya ay nakikipag-usap sa manager ng guild tungkol sa isang kakaibang pabor na hinihiling sa kanya ni Park Wan-tae. Sila ay nangongolekta ng mga crates sa mga crates na puno ng mga sinumpang kristal, at sa hindi nila alam, ito ay ibibigay para kay Sang-woo. Makakapag-level up pa kaya si Sang-woo sa tulong ng YOLO Guild. Ano ang kahahantungan sa pagtagpo niya sa bagong karakter na si Kim? At sa huli, magiging matagumpay kaya si Sang-woo sa pagliligtas sa kapatid ni Park.